Yung major accomplishment nyo naman guys, pwedeng magkaayos din kayo nitong person mo or magkaroon din ng kaliwanagan sa'yo if ever man na hindi kayo magkaayos ng person mo. Magkakaroon ka ng clarity regarding sa kung anong gusto mo mangyari sa relasyon mo, whether you want to end it for good, gusto mo na talaga siyang tapusin, or kung gusto mo pa siyang ipagpatuloy, kung gusto mo pa siyang i-revive, kung gusto mo pa siyang buhayin, or kung gusto mo na ba ng panibagong relasyon na lang, mag-move on na lang, and mag-focus na lang sa sarili mo, okay? Pero hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in mga kapixie para ngayong February, para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. If in case hindi kayo nakaresonate guys dun sa monthly tarot nyo, pwede nyo panoorin to guys, baka nandito yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to. Ito yung inyong mga angel messages, guys. So, meron tayong forgiveness, mga kapis. Ito ay reminder, paalala, no, na matuto tayong magpatawad sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa buhay natin, guys. Kasi kailangan nating i-release yung negative energy, mga kapiksi, yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, okay? Yun yung mga negative energies na kailangan nating alisin sa puso natin, and nawawala lang yun kapag tayo ay nagpapatawad, guys. So, you have to free yourself from those negative energies. So, do yourself a favor, guys, and forgive them, okay? Kasi kapag di mo sila pinatawad, guys, kayo lang yung nagsasuffer. Kayo yung nagsasuffer, hindi sila, okay? So, yun yung first message sa inyo. Another message, guys. Wow! So, ito, guys, nakatadhana kayong pumunta sa tamang direksyon ng buhay nyo. Nakatadhana kayo na maging maswerte, nakatadhana kayo na pagpalain, nakatadhana kayo na maging maganda yung buhay nyo, mga kapiksi. And right now, nandun kayo sa tamang daan, sa tamang landas, no? Papunta sa kasaganaan, guys, okay? So, tuloy-tuloy nyo lang yan, mga kapiksi. Another message, guys. Ito naman ay connection, no? For some of you. Ibig sabihin, guys, nagiging matibay yung inyong connection with your partner or specific person pagdating sa love and relationship, mga kapiksi. So, yeah, ituloy-tuloy nyo lang yan, guys. Kailangan maganda palagi yung inyong iniisip tungkol sa inyong relasyon, sa inyong mga mahal sa buhay, para talagang maging tuloy-tuloy din yung pagkakaroon nyo ng harmonious na relationship, mga kapiksi. Okay? So, dito naman, guys, ay ito naman yung sa love naman. Ito, guys, ito yung mga gustong sabihin sa inyo ng person nyo. Kung ano lang yung makaresonate, guys, take that message, kasi iba-iba kayo ng sitwasyon, iba-iba kayo ng mensahe. So, yung first message, guys, I bury myself in work to forget you. So, pwedeng nagkaroon kayo ng mga issues nitong person na to, guys, and gusto kanyang kalimutan, or gusto niyang kalimutan yung pinag-awayan nyo, kung meron man kayong pinag-awayan, mga kapiksi. So, nagpapakabisi itong person mo para makalimutan ka niya, guys. Pero mahal ka niya, okay? Pero mahal ka ng person mo. Siguro meron lang kayong mga pinag-awayan, mga kapiksi, kaya medyo nag-i-emo pa itong person mo, guys. And it's time for me to heal now. So, gusto niyang mag-focus muna. Kahit mahal ka ng person mo, gusto niyang mag-focus muna sa sarili niya. Gusto niya mag-focus muna sa kanyang healing, mga kapiksi. Applicable ito, guys, kung let's say pwedeng hiwalay na kayo, kakahiwalay nyo lang, guys, medyo sariwa pa dun sa person nyo, at saka sa'yo din, no? Yung pwedeng nakaka-resonate ka din sa message na to, guys, kasi pwedeng parehas kayo ng nararamdaman. So, meron pang pagmamahal, pero medyo matindi yung pinag-awayan. For some of you, guys, pwedeng hindi naman kayo naghiwalay talaga,
pwedeng cool off lang, ganyan, space. Pero for some of you, mas makakabuti talaga na time off muna para bigyan ng time na mag-heal yung isa't isa. Kasi guys, minsan kapag pinipilit no yung relationship, yung connection, yung communication, tapos mataas pa yung tension, nandun pa yung pag-aaway, nandun pa yung negative energies, imbis na magkaayos, mas lalo pang nagkakagulo, mas lalo pang nagkakaaway. So sometimes yung space talaga nakakatulong para kumalma, lumamig yung ulo ng isa't isa, guys. And kapag kalmado na, nakapag-isip-isip na, doon nyo marirealize kung gaano nyo talaga namimiss and kung gaano nyo kailangan yung isa't isa, yung bawat isa, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo dyan, guys. So, shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng Aries. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin sa ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, sa Venturing tsaka si Train, may mga links sa description box. So, Aries, guys, kaya niya present ng King of Wands. Kung ano lang yung makaresonate, guys, take that message. So, yung first message natin, yung current self nyo, guys, ito medyo stress kayo, mga kapiksi. May mga bagay na nagpapastress sa'yo, may mga bagay na gumugulo sa isip nyo, mga kapiksi. For some of you, you may have difficulties sa pagtulog. Maaaring nagkakaroon kayo ng insomnia. Insomnia ba tawag doon? Yung hindi makatulog sa gabi. Balisa, aligaga, mga kapiksi, dahil sa mga iniisip nyo. So, may mga bagay, tao, sitwasyon na nagpapastress sa inyo as of now, mga kapiksi. And yung theme of the month nyo, pwedeng dahil sa pag-ibig, pwedeng dahil sa love, no? Siguro nga kasi dahil dito nga sa ating nakita, no, na messages, no, na parang nagkakaroon kayo ng tampuhan ng iyong person or nagkakagulo kayo, and so lumalabas yung energy ng relationship, mga kapiksi. And again, no, lumabas nga yung message of forgiveness, guys. And importante itong forgiveness na to, guys, para mag-heal talaga kayo ng iyong partner o specific person. So for some of you, pwedeng yan yung strong energies nyo for now, mga kapiksi, yung may kinalaman sa relationship, guys. And yung key goal na gusto nyo i-pursue, gusto nyo maging maayos yung isip nyo kasi, guys, no, sabi ko nga, as of now, parang masyado kayo maraming iniisip. Gusto nyo magkaroon ng clarity of the mind, mga kapiksi, para alam nyo kung ano talaga yung gagawin nyo, para alam nyo kung ano yung next step nyo, mga kapiksi, especially if you're trying to heal, if you're trying to move on, if you're trying to move forward, guys, no. Importante talaga na malinaw yung inyong isip, guys. And yung obstacle na kailangan nyong ma-overcome, guys, yung mga disappointments nyo, yung mga frustrations nyo, kailangan nyo siyang ma-overcome. Kasi masyado kayo emotional right now, dahil nga nagkakaroon kayo ng mga problema sa relationship. Kapag problemado talaga sa relationship, guys, usually heightened talaga yung emotions nyan, mga kapiksi. Ibig sabihin masyadong malalim yung mga hugot nyo, yung mga hanas nyo, yung mga emosyon nyo. And remember, guys, na kung ano yung
emotions natin, yun sa ganong energy din tayo nagva-vibrate, guys. So kung negative emotions, definitely negative din yung vibration natin, mga kapixie. So yun yung kailangan yung ma-overcome, kasi hanggang hindi natatapos yan, hanggang nasa negative state kayo, negative din talaga yung paligid nyo, mga kapixie. Okay? Yung major accomplishment nyo naman, guys, pwedeng magkaayos din kayo nitong person mo, or magkaroon din ng kaliwanagan sa'yo if ever man na hindi kayo magkaayos ng person mo. Magkakaroon ka ng clarity regarding sa kung anong gusto mo mangyari sa relasyon mo, whether you want to end it for good, gusto mo na talaga siyang tapusin, or kung gusto mo pa siyang ipagpatuloy, kung gusto mo pa siyang i-revive, kung gusto mo pa siyang buhayin, or kung gusto mo na ba ng panibagong relasyon na lang, mag-move on na lang, and mag-focus na lang sa sarili mo. Okay? Pero sooner or later, guys, magiging malinaw din yung isip mo, no? Tungkol dyan sa relationship. So, ito, guys, this is more on relationship reading yung lumabas dito, no? Although, hindi naman ito intentional for relationship talaga, pero yun yung lumabas na energy, mga kapixie. So, what to avoid, guys? Ito, guys, iwasan yung ma-stuck ng matagal sa ganyang klaseng energy, mga kapixie. Pero naintindihan ko naman, guys, kasi pagdating talaga sa relationship, especially pagka nag-undergo kayo ng mga breakup, ng mga pag-aaway, mahirap talaga. Hindi mo alam kasi nanggagaling yung pain, kahit gusto mo nang tapusin, di ba? Kahit gusto mo nang sabihin mo na sana matapos na yung pain mo, yung paghihirap mo, hindi talaga siya basta-basta. Pero you also have to understand na habang mas tumatagal kayo dyan, mas lalo kayong lumulubog sa kumunoy, mga kapixie, and mas mahirapan kayo na lumabas kapag malalim na yung pagkalubog nyo sa kumunoy, di ba? So, and the best way talaga, guys, na maka-move on dito is ito, forgiveness, mga kapixie. Kaya lumalabas itong mensahe ng forgiveness para matulungan kayo na huwag kayo masyadong malunod sa kumunoy or magtagal dyan sa negative state na yan, mga kapixie. What to embrace, guys? Embrace mo yung loneliness mo. It's okay, guys, no? Embrace mo yung it's okay to cry. Kasi yung iba sinusuppress nila, di ba? Sinusuppress yung emosyon nila, yung galit nila, mga kapixie. And habang sinusuppress nyo yun, guys, lalo siyang tumatagal, no? So, it's okay to cry. Embrace your loneliness. Grieve if you must, di ba? Magluksa kayo kung gusto nyo. Umiyak kayo. It's better out than in, mga kapixie. Mas masarap siya na ilabas, mas masarap sa pakiramdam na mailabas mo siya. Okay? So, yeah, embrace mo lang yan for quite some time, tapos okay na, magiging okay ka na, guys. Mas mabilis maka-move on. Pakinggan nyo, guys, yung ating Ho'oponopono kung nakaka-resonate kayo dito, guys. Meron tayong Ho'oponopono subliminal at saka self-love subliminal, guys. Pag pinakinggan nyo yan, talagang, especially kung unang beses pa lang kayo makinig, guys, talagang iiyak kayo. Kasi cleansing yun, mga kapixie, no? Emotional healing, cleansing. So talagang, yung mga nakikinig nun, umiiyak talaga, no? Sa first time na marinig nila, second time. And it's okay para mailabas nyo, mga kapixie. So, pakinggan nyo yun para makatulong sa inyo. And where to find support, mga kapixie, ito, guys, no? Ikaw lang din yung makasuporta sa sarili mo, kasi kahit na mag-advise sa'yo yung ibang tao na ganito, ganyan, pero at the end of the day, ikaw pa rin yung makakatulong sa'yo sa sarili mong emotional pain, mga kapixie. Okay? And ito, guys, this is focusing on yourself, no? Advice and encouragement, guys, is to focus on yourself muna. Don't be too hard on yourself. Magpahinga ka, mag-focus ka sa sarili mo, mga kapixie. Get enough sleep, no? Kaya eto nga, guys, kasi nga balisa kayo, aligaga kayo. So mag-meditate kayo, guys, makakatulong yan para lumawag yung inyong, kumalma yung inyong isipan, mga kapixie. Okay? So, sa mga naka-resonate, guys, medyo negative siya, mga kapixie, dahil nga yung iba ay sariwa pa
Makaka-resonate ito sa mga may problema talaga sa relasyon, mga kapiksi. So, although hindi naman lahat, pero if ever na naka-resonate kayo, comment down below. Magiging ma-okay din yan, guys. Pwede kayo makinig ng mga relationship subliminals natin kung gusto nyo para makatulong sa relasyon nyo. Okay? So, comment down below. If naka-resonate kayo, guys, ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.